Ang labanan sa Guadalcanal ay isang military campaign na nangyari noong August 7, 1942 at February 9, 1943 sa paligid ng isla ng Guadalcanal ang Solomon Island Chain sa Pacific Theater ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang major land offensive sa lupain ng Allied Forces laban sa imperyo ng Japan. At noong August 7, 1942, ang napakaraming Allied Forces ay dumaong sa Guadalcanal, Tulagi at isla ng Florida at sa Southern Solomon Island na mayroong objective na gamitin ng lugar bilang mga base sa pagsuporta sa bagong campaign upang kunin o i-neutralize ang major Japanese base sa Rabaul sa New Britain. Nang nagulat ang mga Hapon sa opensiba ng Allied, ang mga Hapones ay gumawa ng ilang mga pagtatangka sa pagitan ng August at November upang babawi ang isla. 3 major land battles, 7 large naval battles, at halos araw-araw na aerial battles ang nagtapos sa decisive naval battle sa Guadalcanal noong unang bahagi ng November. Sa pagkatalo ng pagtatangka ng Hapones na muling bombay ng isla mula sa dagat at upang makapaglanding ang sapat na hukbo at ito ay mabawi. Gayunpaman noong December ang mga Japanese ay iniwan ng kanilang pagsisikap na babawi ang lugar at inilikas ang kanilang mga natitirang puwersa noong February 1943. At dito na nagsimula ang isang kakaibang istorya. Sinasabing tumulong ang mga Allied at talunin ng mga puwersa ng Hapon mula sa supernatural resident ng isla at ito ang mga higante sa Solomon Island. Subalit, saan nga ba talaga nagmula ang tall tale na ito? At mayroon bang mga patunay ng mga higante sa Solomon Island? Iyan ang bibigyan namin ng kasagutan. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang like at subscribe button. Kalembangin ang kampana nang sa ganun, lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Kaya, simulan na natin. Ang Solomon Island ay isang soberanong estado sa Oceania sa silangan ng Papua New Guinea na binubuo ng halos 1,000 isla. Pinaniniwalaan din na ito ay tinirahan ng Melanesian people sa libu-libong taon at pinaniniwalaan din na nagsimulang dumating ang mga settler na nagsasalita ng Papa noong mga 30,000 BC. Ang mga Austronesian naman ay mga noong 4,000 BC na may dalang cultural elements gaya ng outrigger canoe at sa pagitan naman ng 1,200 at 800 BC na ang mga ninuno ng Polynesian ay dumating mula sa Bismarck Archipelago kasama ang kanilang characteristic ceramics. Madalas ang mga tao sa Solomon Island ay nakikipagtalo sa isa't isa sa mga resources at sila ay kilala sa headhunting at cannibalism bago dumating ang mga Europeans. At ang unang European na bumisita sa mga isla ay ang Spanish navigator na si Alvaro del Mendana na nagmula sa Peru noong 1568 at pinangalanan niya ang chain na Las Islas Solomon. Sinasabi na mayroong particular na naninirahan sa lugar na hindi inaasahan na Mendana na makikita sa masukal na gubat ng Solomon Island. Ang mga nakitang naglalakiang bipedal apes ay iniulat sa kanya ng mga katutubo at kilala sila sa lokal na maraming pangalan tulad ng Chachawa at Mumu. Naniniwala ang mga taga Solomon Island na ang mga higante na ito ay nasa pagitan ng 10 at 12 talampakan na may matipuno, subalit manipis na katawan, mahabang braso, at nababalutan mula ulo hanggang paa ng maitim na pula nilang mga buhok. Mayroon silang malalaking kilay, namumulang mata, at may hooded nose at malalaking malapad na bibig. Ang mga higante na ito ay nabaon na sa limot hanggang makalipas ang ilang mga siglo nang makilala muli sila sa mundo noong World War II. Ang Solomon Island ay naranasan ng ilan sa mga pinakamatinding labanan noong World War II at ang pinakamalupit sa lahat ay ang labanan sa Guadalcanal. Gayunpaman ang mga puwersa ng Hapon ay kailangan makipaglaban sa higit sa mga sundalong Allied sa Solomon Island, habang binabagtas ang maraming liblib na makapal sa rainforest ng isla. Madalas na inuulat ang mga sundalo na dumarating ang mga higanting nilalang na may 15 talampakan ng taas at may dala silang mga sandata tulad ng mga club. Inilarawan din ng ilan sa mga unit na ang halimaw na ito ay lumitaw para durugin ng mga sundalo o pumutol ng mga puno ng sanga at magpakita ng lakas. Ang mga bala ay sinasabing may kaunting epekto sa kanila. At ang mga sundalo sa maraming pagkakataon ay palaging gising para magbantay sa malalaking creature na ito na gumagala sa gabi. Madalas din daw nilang naririnig ang kanilang mga kasama na sumisigaw sa takot dahil ang higante na ito ay naglulungsad ng napakaraming pag-atake. Ang cannibalistic nature ng higante na ito ay nagdulot ng takot sa puso ng infantry ng mga Hapon dahil ang kanilang mga kasamahan ay kinakain sa harapan nila ng buhay. At matapos nga umatras ang mga Hapon, ang nakakatakot na istorya na ito ay nalimutan na. At muli, naitago ito sa mata ng publiko. Pagkalipas naman ng 50 taon, ang isa sa mga unang tao na muling kumuha ng interes ay nagtipon ng kwento at nagsaliksik sa Solomon Island at ito ay si Marius Borion. Ang research director ng Solomon Anthropological Expedition Trust Board ay nagsimulang magsagawa ng pananaliksik
sa Solomon Island Giants. Sa kanyang libro na Solomon Island Mysteries Adventure noong 2010, kinuha ni Borya ng mga information mula sa mga katutubo at nalaman ni Borya na may higante sa isla na may taas na mahigit 10 talampakan na may katibayan na nagmumungkahi na ang mga higante ay lumalaki ng higit pa kaysa doon. Ang mga Solomon Island Giants na ito ay mayroong napakahabang itim na kayumanggi o mapula-pula na buhok na may nakausling dobling kilay, namumulang mga mata, flat na mga ilong at malapad na bibig. Ang mga taga-isla ng Solomon ay kulang sa pangunawa na ang kanilang higanting lahi ay magiging isang malaking scientificong pagtuklas sa ilang bahagi ng mundo. Sa pamamagitan man ng disenyo o hindi, nararapat na ang pambansang logo ng Solomon Island ay ang lugar na nakalimutan ng oras na itinuri ni Boran. Nakolekta muna ni Boyra ng account na sinasabing nakitang higante ay mayroong taas sa 15 talampakan at nag-iwan ng mga bakas sa paligid ng construction site. Sinasabi din ng iba na mayroong isang babae na dinukot ng higante at pagkalipas nga ng 25 taon ito ay buntis na natagpuan at tuluyan nang nawala sa sarili. Ang babae na ito ay nanganak ng kalahating tao at giant at ang bata na ito ay nabuhay hanggang sa edad na 5 nang kinitili siya ng sarili niyang tito. Mayroon ding isang kwento noong 1988, ilang construction worker noon ang gumamit ng bulldozer at nang nakita nila na nasira ang talim ng makina at dahil nga sa ito ay mabigat, ito ay kanilang iniwan at kinabukasan nang bumalik sila. Ang bagay ay wala na. At nakita nila ang isang bakas ng paa na tila ito ay kinaladkad ng malaking nilalang. Ang mga kwento na ito ay talagang napakadaling makuha. Gayunpaman sa buong kasaysayan at maraming kultura sa buong mundo. Ang mga kwento ng mga higante ay naipasa na sa pamamagitan ng mga sagradong teksto at oral na tradisyon. Ang mga alamat ng Solomon Island Giants ay hindi naiiba at nananatili bilang isang mapang-akit na misteryo na ibinubulong sa buong generation. At bilang mga kwento ng magkakaugnay sa katotohanan, ang mga kwentong ito ay naninindigan bilang isang testamento sa lalim ng imagination ng tao at sa mayamang tapestry ng alamat na patuloy na humahabi sa mga kultura ng mundo. Kung ito man ay nag-ugat sa katotohanan o pinalamutian ng oras, ang pagkaumaling sa mga nilalang na ito ay patuloy na pumupukaw ng curiosity na kung saan nag-aanyaya sa atin na magsaliksik ng mas malalim sa realms na kung saan nagtatagpo ang alamat at katotohanan. Ngayon, ikaw, naniniwala ka ba sa mga higante? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.